Mas maganda ito gamitin guys kapag mga probinsya na kagaya nito, line to neutral ang connection. Bukod sa mura siya, mas madali lang siyang i-install. So ito guys, ang presyo nito kapag bumili kayo ng mga 2-pole na mga circuit breaker na mga, lalo pag mga bolt-on, ang presyo nito guys halos triple. So napakamura lang nito. Nabili ko ito siya March pa 2022. So medyo na-stock ko na siya dito sa bahay. Ito ay nabili ko lang sa halaga na good morning guys. Welcome back ulit sa aming YouTube channel. So, for today's video guys ay maglalagay ako ng panel board sa aking bahay. Yun, tapos na pala buhusan yung aming flooring kahapon. Ayan. So, kahapon nagpabuhos ako. Yan, papunta dun. So, yung buhos yan guys ay doon ko ilalagay sa aking personal account o YouTube channel. Ayun o. So ngayon, ang gagawin ko ay yung paglalagay ng panel board. So saan ba nilalagay ang panel board? So kadalasan ang panel board ay nilalagay kung saan madali siyang may access. So bali guys, ang panel board ay ilalagay ko siya dito sa likod ng pintuan namin. Ayan, shout out pala sa aking mga makakasama mamaya. Si Rancel. Ang aking bunso. At si Dodoy nagtago nandun. Yan o. Yan yung aking mga makakasama mamaya. Tapos si Daniel, ang aking bayaw. Sila ay magpapalitada naman guys. Kasi ditong isang kwarto, papapalitadahan ko ito. Yan. Papauna ko palitada ito. Lumipat sila ay magiging maayos na yung kanilang tulugan. So kaya ito yung aking unang ipapaayos. Ano? Saya? Tapos, yan, ang sa akin, panel board, tapos ito, mga switch, dito sa labas, para dito sa part ng kusina, o part ng kainan, tapos dito sa entrance, isa dito, isang switch dyan, tapos dito sa isang kwarto, isang switch, yan. So, yan guys, ang aking panel board. So, bali, ang laman nito ay 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 circuit breaker lang ang munang nilagay ko. Pero ito siya, ang capacity nito guys ay 6 o 6 ways. So, ang ating breaker dito ay single pole. 1 pole na mga circuit breaker na pang line to neutral. So, ayun, mas maganda ito gamitin guys kapag mga probinsya na kagaya nito, line to neutral ang connection. Bukod sa mura siya, mas madali lang siyang i-install. So ito guys, ang presyo nito kapag bumili kayo ng mga 2-pole na mga circuit breaker na mga, lalo pag mga bolt-on, ang presyo nito guys halos triple. So napakamura lang nito. Nabili ko ito siya March pa 2022. So medyo na-stock ko na siya dito sa bahay. Ito ay nabili ko lang sa halaga ng 800. Yan. Mayroon na akong 5 breaker kasama itong bahay. 800 pesos na itong bili ko guys. So napakamura. So kaya kapag mga probinsya na mga line to neutral connection, mas maganda guys kapag ganito na ang bilhin nyo. Mga miniature circuit breaker na 1 pole. Mas sensitive siya gamitin, mas madali siyang mag-trip compare doon sa nakasanayan natin ng mga breaker na mga dati nating ginagamit. So ito yung
mas magandang gamitin. So ngayon, papakita ko yung basic na pagkabit nito, kung paano siya kinakabit, yung connection ng ating mga wire, kung saan siya itatap. Yun. So pero ngayon muna, i-mount ko lang muna to doon sa wall. So yun guys, sa pagtanggal naman nito, yun, madali lang yan tanggalin guys. Isa-isahin lang natin, hatakin itong kanyang mga paa dito. Hatakin lang natin yung paa, tapos isa-isa natatanggal yun guys. Yan o. Yan. Yan. Yan, pag nakaangat na siya guys, yan. Angatin lang natin. Okay na. Ito yung bus bar niya guys. So yun o, ganyan ang mukha niya ng paglagay ng bus bar guys. Ito. So ito, pwede ko ring tanggalin ito bago ko i-install yung aking mga wire doon, o bago ko siya wiringan. Papakita ko sa inyo kung paano ito nilalagay. Tapos ito yung sa load side niya guys. Ito yung papunta sa ating mga outlet o mga ilaw o kaya rep. Ito yung part na to. At ito naman yung supply dito. Pero dito sa main guys, ito yung main niya, isa. Dito ko lang ilalagay sa ilalim yan. Dito. Tapos yung bus bar niya, nakadiretso dito. Tapos pag i-on ito guys, ayan, yung source o yung supply ng kuryente ay dadaloy na yan dito. Tapos dito, i-deliver na yan papunta dito sa mga branches. Okay. Tapos, ito na yung mukha ng kanyang bahay kapag walang laman. Ito naman yung kanyang grounding bus bar terminal or neutral bus bar terminal. Ito. So, di ko itong tanggalin. Natatanggal lang ito. So, hatakin ko lang to. Yan. Yun o. Naisasalpak lang yun dun guys. Yan. Tapos dito, sa kanyang may knockout naman to siya guys. Madali lang itong butasin. Ito. Ayan, madali lang butasin yan. So sa akin, sa taas, 2 tubo lang ilalagay ko. Isa dito at isa dito. Tapos sa baba, isa lang dito lang sa part na to. So yan, bubutasin ko lang to siya. Bali. Yan. Dali lang siyang butasin guys, oh. Ito. Maganda to guys, so kahit plastic ito, makunat siya. Hindi siya kagaya ng ibang plastic na malutong. Makunat siya. Kaya kahit bumagsak yan, matibay. Matibay siya guys, hindi siya basta-basta nabibitak. So yun guys, unahin ko muna dito sa kwarto para hindi ko masyado maabala yung mga gwapo dito na magpapalitada habang nagpe-prepare pa sila. So ang height na ito guys ay 120 lang patong. So hindi natin siya ilalagay doon sa standard talaga na 140 or 150 na height ng mga switch natin. Sa akin 120 lang kasi maliit lang naman itong bahay ko eh. Pangit naman kapag maglagay ako ng switch na 150 andun ng taas. And liit lang naman ng bahay ko guys. Hindi siya magtutugma. So dito lang 120. Tapos ang pintuan ko dito, ipapagawa ko lang ito sa mga ano lang. So 80. So nandito yung 80 plus hamba, mga 90 yun. So lagyan ko na lang allowance. Dito ako sa 100. Sa part na to guys. Ayun guys, papakita muna natin si Ransel kung paano siya mag-layout.
para sa pagpapalitandahan. Ano lang yan ha? Makapal lang sa kiskis pahid. Paano pag makapal sa kiskis pahid? Ano lang yun eh. Depende lang kasi sa ano to, sa asintada kung Tuwid. tuwid, pwedeng mga 1 centimeter ganun lang. Kiskis pa, pahid lang. Kiskis pahid. Mga 2 cm. Mga 2 centimeter na. Ayun guys, tapos na ako dito mag-abang para sa aking paglalagyan ng utility box sa switch. Turuan kayo ni Ransel kung paano maging pugi daw. Ano lang. Meron na din po. Maganda naman ang pagkapalitada nito eh kasi pinsan naman niya ang nagpalitada nito. Uncle ko? Ay, uncle mo ba? Oo. Ay, uncle niya pala. Tingnan natin yung layout ni Pitol kung ano ang diferensya, kung saan yung mas makapal. Ilang centimeter? 4? 3? 1 centimeter yung ang gagawin natin ano dito, adjacent para. Yun yung ipapasok natin dito. Mas manipis sa taas. Pero konti lang. At yan, at least hindi siya masyadong tabingi. So titingnan natin diyan sa kabila kung ano kakayanin. Pag hindi, i-adjust natin, kakapalan natin. Budget na budget yan, guys. Budget na budget. Mabuti to sinunglong bata pa marunong na mag-budget. Oh, baby pa lang ako, alam ko rin ang palitad eh. Joke lang. Sige, bibisitahin natin siya mamaya. Ito muna tayo sa paglalagyan ng ating panel board. Dito guys, 150 gitna lang yung ilalagay ko. 150 gitna. Dito. Tapos, ito, tatapat ko lang dito yan. Yan. Ito yung part na aking titiktigin. Yan, maliit lang. Maliit lang yung matitiktik kasi ang ating panel board ay ano lang to 16 cm lang ang lapad, tapos yung kanyang haba ay 21 cm yung haba niya, yung taas. Pero ito guys, eto hindi na to binabaon yung portion na to. Subali kapag nagpalitada, ito na yung portion ng finish. Itong part na to, ito na yung portion ng finish na ng ating wall. Kaya maglalagay lang ako ng mga 1.5 cm mula dito papunta doon sa pagpapalitadahan. Yung kapal naman ito 6.5 cm lang. Okay. So susukatin natin yung CHB natin o concrete hollow block. Susubukan natin kung hindi natin butas yung concrete hollow blocks natin guys, kasi 4 lang yan eh. Subukan natin kung hindi tatagos kasi nga ang ating kapal lang dito ay 6.5 cm lang. Kaya kailangan pag nag-tik-tik ako, halos nasa 8 cm dapat. So kung 8 cm yon, yan 8 cm halimbawa yung lalim, so bali meron pa akong natitirang 2 cm para sa palitada. Ayan. Kasi nga 4 lang yung hollow blocks natin. So yun.
sige, buboy ka. So yun guys, hindi kinaya na hindi butasin to kasi yung palaman ng ating CHB ay mas matigas kaya binutas ko na. Ayan, tapos ko na siya iabang. Yung ating paglalagyan ng panel board, tapos doon ko na ipapalusot yung aking para sa feeder line yan sa taas. So yun guys, nilagyan natin ng stopper na plywood para pag nagsiminto ako dito, ayan, may ipon lang yung siminto dyan at hindi mahuhulog yung siminto. Madali nating mailagay yung ating panel board. So yan, kakabit ko na siya. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Basta talking space lang nila. Mga record nyo rin doon.